Example number two. So, sabi niya dito, a tank initially contains 50 liters of fresh water. Brine solution containing 3 kilogram of salt per liter is being poured into the tank at a rate of 5 liters per minute, and then well-stirred solutions leave the tank at the rate of 2 liters per minute. So, identify muna natin yung mga given. So sabi niya dito, a tank initially contains 50 liters of fresh water. So merong ibig sabihin yung fresh water na yan. Kasi kung titignan nyo, yung problem natin, initial niya, merong fresh water. Pero yung pumapasok is brine solution. Yung brine kasi is uh, mixture na ng salt or nakadissolve lang yung salt sa water. Pero yung initial natin is fresh water siya. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung V sub O natin, volume lang yung inaano diyan, tinutukoy. Initial volume natin is 50 liters. So paano natin ma-apply yung 50 liters of fresh water? Ano yung ibig sabihin niyan? Yun nga yung sabi ko, fresh water ka, pero yung pumapasok mo brine solution. Ibig sabihin merong salt dun sa pumapasok. Pero dun sa una, wala siya. Ibig sabihin, ang Q sub O natin yan is equal to zero. Zero. Kasi nga, fresh water yung nasa initial, nasa tank natin initially. So next, brine solution containing 3 kilogram of salt per liter is being poured. So, kilogram kilogram of salt per liter. Ibig sabihin, ano niyan yan? Ano yung 3 kilogram of salt per liter natin? Concentration nung pumapasok. So, which is C sub 1. So, C sub 1 natin is 3 kilogram of salt per liter at a rate of 5 liters per minute. So, yung rate daw ng pumapasok is 5 liters per minute. Then, well-stirred solution leaves the tank at the rate of 2 liters per minute. So, meron tayong 2 liters per minute. So, dito hindi naman siya mag-o-overflow niyan. Ah, or 'pag sinabi kasi nating overflow, meron ng lumalabas dun sa tank. Ang difference lang kasi dito, wala tayong maximum na value ng tank. Kaya hindi natin masasabi na mag-o-overflow siya. Pero alam natin 'yan na tumataas lagi yung volume. Habang tumatagal, tumataas yung volume natin kasi yung rate nung pumapasok is mas mataas dun sa rate nung lumalabas. So, dumadami yung volume natin. So, apply lang ulit natin sa formula niyan. Meron tayong dQ over dt is equal to R1 C1 minus R2 Q over R1 minus R2 multiplied by time plus V sub O. So sabi ko nga kahit yan lang yung memorize nyo and then dapat marunong lang kayo mag-identify ng given. So, ayan, meron tayong dQ over dt. Ang R1 natin substitute lang, ang R1 is 5, ang C1 natin is 3. Minus R2 is, walang problema yan. So, ito na, diretso ko na to, R1 minus R2. Ang R1 minus R2 natin is 5 minus 2. So, meron tayong 3 multiplied by time plus V sub O, which is 50. So, ayan. Kung aayusin niya natin, dQ over dt is equal to 15 minus 2Q over 3T plus 50. So, ito hindi na siya pwedeng variable separable unlike yung before. Though sinolve din natin linear kasi mas mabilis siyang linear. So ito, linear na talaga. Kaya nga, mas maganda na pagdating natin sa mixture problem, kahit puro linear na lang. Or, depende, tignan natin kung ano, ah
Kasi may mga problems din na yung, concentration ng pumapasok is walang nadadagdag na salt or parang zero lang yung concentration kaya kahit meron kang rate, magze-zero yung part na 'to. Matic nun variable separable siya. Pero, stick muna tayo dito dun sa, example natin. So, ito automatic na ano na agad, na linear na siya kasi kung ta-transpose natin 'yan, so dq over dt, so plus 2q over 3t plus 50 is equal to 15. So ulit linear in Q tayo, so identify lang natin yung value ng, P of t and Q of t. So ang P of t natin is ano yung 2/3t plus 50, while yung Q of t, so obviously yung nasa kabilang side lang which is 15. So yung mu of t which is yung integrating factor natin is equal sa e raised to the integration ng p of t dt. So meron tayong 2 dt all over 3t plus 50. So integrate lang natin. Paano ba natin ma-integrate 'to? So, ln pero dapat, 'wag niyong kakalimutang, mag-let ng u kung nalilito pa kayo dun sa ano, kasi dapat meron pa tayong merong effect yung 3 na 'to. So, i-separate muna natin, ilabas ko lang yung 2, so dt all over 3t plus 50. So, if we let u as 3t plus 50, ang du natin is equal to 3 dt. And then ang dt natin is just equal sa du over 3. So, ang magiging working equation niyan natin, yung dt magiging lang du over 3, so 2/3 na lang 'to. 2/3 multiplied by du over u. Or yun na yung integration niya, mu of, t is equal to e raised to 2/3 ln of u. Ano ba yung u? Yung 3t, plus 50. So, pero ito puwede pa natin siyang ma-simplify kasi ln naman siya, pero ang kailangan natin is itaas muna natin yung exponent nito para ma-cancel lang natin yung pagkaka-exponential niya. So, ang mangyayari niyan magiging lang 'tong e raised to ln of 3t plus 50 raised to 2/3. So, properties ng ano, logarithm. So, cancel lang niyan 'to, ibig sabihin ang mu of t natin will be quantity 3t plus 50 raised to 2/3. So, input na natin sila dun sa equation for linear. So, meron tayong q multiplied by mu of t which is 3t plus 50 raised to 2/3 is equal to the integration ng q of t multiplied by mu of t. Ang q of t natin is 15. So, meron tayong 15 multiplied by 3t plus 50 raised to 2/3 dt plus c. So, next, paano niya natin mai-integrate 'to? Ano yung gagamitin? So, magle-let lang tayo ng u kasi kung titignan niyo meron tayong naka-raise ng 2/3 pero if ile-let natin ng u yung nasa loob, 3t lang 'yan, magkakaroon tayo ng dt which is yun na lang naman yung kulang natin. So, separate muna natin 'to. So, if we let u as 3t plus 50, so ang du natin is 3 dt. So, ibig sabihin ang du over 3 is equal to dt. Then substitute lang. So magkakaroon tayo ng 15 multiplied. Ito magiging na siyang u raised to 2/3 multiplied by dt which is du over 3. So ang working equation niya natin is 5 multiplied by u raised to 2/3 du. So kapag ganyan, diretsong power rule lang. Magpa-plus 1 lang. 2/3 plus 1. 5/3. So, 5 u raised to
5/3 over 5/3. So, canceled lang yung 5. Kasi 'di ba, ang tatandaan niyo kapag meron tayong fraction, 'di ba, ang ginagawa lang natin, retain natin yung numerator multiplied by the reciprocal of the denominator. So, cancel lang yung 5. Ibig sabihin, ang integration natin is 3 raised to 5/3. So, substitute na natin. Ibig sabihin niyan, ang equation natin will be Q multiplied by 3t plus 50 raised to 2/3 is equal to 3 u raised to 5/3. Babalik lang natin yung 3t plus 50 raised to 5/3 plus c. So again, isolate lang natin yung u, divide lang natin yung buong equation by 1/3t plus 50 raised to 2/3. Para mag-cancel lang 'to. So matitira niyan dito is q, dito naman ano yung matitira? Kasi kung titignan niyo, same base pa din naman. So minus lang natin yung exponent. 5/3 minus 2/3. 3t of plus 50 raised to 1. So raised to 1 na lang. Or matitira dito is 3 multiplied by 3t plus 50 raised to 1. Or ito na, plus ito niyan, lalagyan lang natin siya ng ah, raised to negative 2/3. So itataas lang natin. So yan na yung working equation natin, or kung gusto nyo pang distribute 'to, pwede naman. So magiging 90 plus 150 plus C, ito naman hindi naman natin madi-distribute yan kasi naka-raise pa 'to. So plus 3t plus 50 raised to negative 2/3. Ito niyan yung working equation natin. Pero ano ba yung nasabi natin kanina? Kasi based dun sa problem natin, again, initially contains 50 liters of fresh water. Ibig sabihin, at time 0, ang Q natin is equal to 0. So substitute lang natin yon. At time 0, ang Q natin is just equal to 0. So, ayan. Substitute lang. So magiging lang tong 0 is equal to 9 multiplied by 0 plus 150 plus C multiplied by 3 times 0. So 0 pa din yan plus 50 raised to negative 2/3. Or 0 is equal to 150 plus C 50 raised to negative 2/3. So, to solve for the value of C, transpose na lang natin to negative 150 is equal to C 50 raised to negative 2/3. So, divide lang niya natin. Ang C natin is negative 150 all over 50 raised to negative 2/3. Kapag sa ano, kahit sa calcu, kahit diretso na dito, okay na din naman. So, pinapakita ko lang, baka kasi malito pa yung iba, para dun sa pag-solve natin ng C. Pero kahit hanggang dito lang, basta pakita lang na sinubstitute siya, okay na. So, meron tayong negative 150 all over 50 raised to negative 2/3. So, ito yung ano, yung value niya. Pero actually, yung sa book, ang ginawa niya kasi is hindi siya nag-decimal. Ginamit niya yung mismong value na 'to, negative, I think ang ginamit sa book is negative 150, 50 raised to 2/3, which is okay lang naman. Though, puwede din naman 'to, ito na lang negative 2035.813, negative 2035.813. Ito yung value ng C natin. So, ibig sabihin, ang pinaka-equation natin yan will be Q is equal to 90 plus 150 minus, substitute lang natin yung C, negative 2035.813 multiplied by 3t plus 50 raised to negative 2/3. So, ito yung equation niya natin. So, specific solution.
So, ano yung tinatanong niyan? Solve lang natin 'to. What is the amount of salt at any, in the tank at any time t? Yan na yun, yung equation. Ito naman, what is the amount of salt at the end of 20 minutes? Yung unit naman natin kanina per minute naman siya. So, no need na mag-convert. So, tinatanong lang is the value of Q at time 20 minutes. So, substitute lang. Q is equal to 9 multiplied by 20 plus 150 minus 2035 0.813 multiplied by 3 multiplied by ano yung time 20. So wag niyong kakalimutang sinasubstitute siya dun sa t natin. So plus 50 raised to negative 2/3. So once na na-substitute niyo na siyang ganyan, pwede niyo nang i-calculate na lang. So nadediretso na din naman kasi yan. So meron tayong 9 times 20 plus 150 minus 2035.813 multiplied by 60 plus 50. So, yun na lang. 60 plus 50 raised to negative 2/3. Negative 2/3. So, yung amount of salt natin after 20 minutes is 241.323. So, 241.323. Ano yung unit niyan? Ano yung unit? Ang unit natin kilogram, is kg, kilograms, kg. So, kasi yung amount of substance to eh. So, kilograms of salt. So, ito na yung magiging ah final answer natin.